Naghahanap ka ba ng pwedeng meriendahin sa ganitong panahon na sobrang init, yung patok at kakasya sa iyong budget? Tara, samahan niyo po akong gumawa ng buko pandan sa gulaman recipe. Hello everyone! Kamusta po kayo? Sa araw na ito ay gagawa tayo ng napakasimple, napakadali at napakasarap na recipe. Ang kailangan lamang po natin ay 8 glasses of water at naglagay rin po ako ng 2 sachet ng gulaman kulay puti at naglagay rin po ako dyan ng sugar. Stir po natin itong mabuti at ganun din, lagyan din po natin ng 1 can ng evaporated milk. I-mix po natin itong mabuti, saka po natin ito isalang sa mahinang apoy at hintayin po natin itong kumulo. Kapag ganyan na po ang kanyang itsura ay pwede na po natin itong hanguin at isali naman po natin ito sa isang malinis na lagayan at hintayin po natin itong lumamig hanggang ito po ay tumigas. Sa isang kaserola ay naglagay po muli ako ng 8 glasses of water. Ibinuhos ko po yung 2 sachet ng green gulaman, nilagyan ko ng white sugar, hinalong mabuti at nilagyan din po ng vanilla extract pandagdag bango. At saka ko po ito isinalang sa mahinang apoy. Hintayin po natin itong kumulo at kapag nakita po natin na ganyan ang itsura ay pwede na po natin itong hanguin. Ilagay natin ito sa malinis na lagayan o molder at hintayin po natin itong tumigas. Yung nauna po nating pinatigas na white gulaman, ayan na po. Ginayod ko po ito at ito po yung magsisilbing buko natin. Wala pong problema kapag wala kayong buko, ganito lang po kasimple ang inyong gagawin. Parang meron na po kayong special buko na hinalo. Sunod naman po ay nislice ko yung kulay green na gulaman. At inislice ko po itong pa-cubes at saktong sukat lamang. Kayo po ay depende sa kung gaano kalaki ang gusto niyo pong gawin, pero sa akin ganyan lamang po. Matapos ko po itong slice ay isinalin ko na po ito dun sa lagayan na merong white gulaman na parang buko. At pagkatapos ay hinalo ko po itong mabuti. Hindi pa dyan natatapos sapagkat nilagyan ko rin po ito ng sago para mas lalo pang dumami at mas lalo pong sumarap. At nilagyan ko na rin po ito ng buko pandan flavor na condense at yung classic na condense. Ayan po, nakikita nyo naman kung paano. At haluin lamang po natin ito mabuti. Sunod ay nilagyan ko po ito ng nisel cream para mas lalo pa siyang maging creamy at mas masarap. Ayan, at pagkatapos po natin itong palamigin ng ilang oras lamang ay pwede na po natin itong kainin. At ayan na nga, nagsalin na po ako sa baso at talaga namang kung titingnan, napakasarap at bagay na bagay po ito sa panahon natin ngayon na sobrang init. O 'di ba kahit walang buko pwede rin pala tayong gumawa ng buko pandan sa gulaman recipe. Kailangan lamang po natin mag-isip at maging wais para makagawa ng isang masarap na merienda. Kaya ano pang hinihintay mo, gawin mo na rin ito. Kung umabot ka nga sa dulo ng videong ito, maaari po bang paki-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na umabot ang videong ito. So, hindi matatapos ang videong ito hanggat hindi ko po natikman yung aking ginawa. Of course, sa lahat ng aking mga followers, alam nyo na po, after ng aking pagluluto, nitikman ko po ito. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hope na nag-enjoy po kayo. Ingat po kayo palagi. Bye!